ay ayaw magpakumbaba, paano po tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Diba? So lahat ng mga values na ito na ating pong natutunan, dapat ito po ay nasa bawat isa sa atin. So that we could achieve unity, magiging malakas tayo, ang lahat na ating gagawin sa kingdom ay magiging pong matagumpay. Dahil we will have a harmonious relationship. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan habang tayo ay gumaganap o kaya gumagawa ng ating mga tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ni Aba dito po sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, mayroon po tayong mababasa sa scripture. Ito po ay nakasulat sa Proverbs chapter 16 verse 18 na nagsasabi, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Napakadelikado po pagka po hindi po natin ito pakawalan, tanggalin, alisin sa ating mga puso o kaya sa ating puso, ito pong pride na ito. Kaya nga minsan hindi natin nakikita ang ating pagkakamali, it's because of pride. Unti-unting binabago nito ang ating attitude. Unti-unti po tayo nagiging defensive. Unti-unti tayong hindi nakikinig. Hanggang sa dumating ang panahon na itong pride na ito mismo ang nagiging dahilan ng ating pagkahulog o yung ating pagbagsak, mga kapatid. So maging very observant po tayo sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid, bago po tayo bumagsak o kaya mahulog, ika nga matuto po tayong lahat na yumuko. Matuto po tayo. Hindi po kasi mga kapatid ang ibig sabihin ng humility na mababa na ang tingin natin sa ating sarili. Hindi po. Hindi po ganun ang humility. Ang tunay na humility ay ang pagkilala na lahat na mayroong tayo, kaalaman, kakayahan, resources, posisyon, at opportunity ay hindi dahilan para po itaas natin ang sarili natin sa iba. Tandaan po natin mga kapatid, ang tunay na humility ay ang pagkilala na ang lahat na mayroon tayo, katulad ng kaalaman, kakayahan, resources, posisyon, at opportunity ay hindi dahilan para po itaas natin ang sarili natin sa iba o sa mga kapatid natin dito sa kingdom. Sa halip po, mga kapatid, itong mga ito na ipinagkaloob po sa atin ni Aba
ay gamitin natin ito upang tayo po ay maglingkod sa ating dakilang hari. Hindi para itaas natin ang ating sarili sa iba. Mahirap, mga kapatid, pagka tayo po ay masyadong mapagmataas o pagka tayo po ay mapagmataas, napakasakit pagka po tayo ay bumagsak. Baka lagok-lagok ating mga buto. Napakasakit po niyan. Totoo po yan, mga kapatid. Yan po. Fellow treasured possession of the kingdom. Tandaan po natin, pagka may pride, ang tanong palagi, ano ang makukuha ko? Pagka in-evaluate mo, ano ang makukuha ko? Personal gain ulit. Personal interest. Diba? Pero, if you have within you the value of unity, ang lagi po nating tanong o tugon, ano ang maibibigay ko? Kaya nga, pagka ma-pride siya laging tanong bakit siya? Tanong ka agad, bakit siya? O, di ba? Pero, if you have humility within you, ang tanong natin, paano ako makakatulong? At isa pa, ito po ang napaka-popular. Pride seeks recognition. But humility seeks to honor our King, Abba Yahweh. Yada? Kaya ngayong araw, mga kapatid, huwag nating tingnan ang pride bilang problema lamang ng iba nating mga kapatid. Gawin natin itong pagkakataon upang suriin ang sarili nating puso. Kaya nga, kapag po mayroong pagtutuwid, lagi po tayong makikinig. Kapag nagkamali, aminin po natin, umamin po tayo. Huwag na po natin i-justify. Kapag nakasakit, humingi na po kaagad tayo ng tawad. Kapag may mas mahusay sa atin, matuto po tayo mag-appreciate. Huwag po tayong mainggit o kaya sirain natin siya. Okay, mga kapatid, appreciate natin. Uy, kapatid, yada, napaka-ganda naman ang ginawa mo. Keep it up. Ako ay natutuwa, mga kapatid, sa iyong kakayahan. At kapag mayroong responsibility o kaya responsibilidad, maglingkod po tayo ng buong puso. Pag sinabi natin maglingkod ng buong puso, maglingkod po tayo ng mayroong katapatan. Kahit walang nakakita sa atin, maging tapat po tayo, mga kapatid. At kapag po tayo ay pinagkalooban ng authority o blessing o kaya ng posisyon, huwag po nating gamitin ang mga ito upang itaas natin ang ating sarili. Gamitin natin upang makatulong po tayo sa iba. At gamitin po natin ito upang maparangalan natin ang ating dakilang Aba. Pasalamatan po natin siya. Mga kapatid, ang tunay na malakas ay yung tao o kaya yung ating kapatid
na kayang magpakumbaba. Kahit may dahilan siyang ipagmalaki ang kanyang sarili. Wala na po tayo nung ganyan mga attitude. Mas magaling ako dyan. Aba, hindi naman hamak na ako ay supervisor, manager ng pinapasukan ko. Ba't ako magpapakumbaba? Siya naman kapatid ko lamang yan wala naman din siya tinapos. Yung mga ganun baga, mga kapatid, no? Huwag ganyan. Kaya, lagi po nating bantayan ang ating puso, mga kapatid. Dahil minsan, ang pinakamalaking hadlang sa paglalago natin ay hindi ang problema sa paligid natin, kundi ang pride na ayaw nating aminin sa loob natin. Let us choose humility. Let us choose obedience. Let us choose unity. At higit sa lahat, let us choose to honor King Abayahawa above ourselves. Kapag ang puso ay marunong magpakumbaba, mas madali itong turuan, mas madali itong ituwid, mas madali itong magmahal, at mas madali itong gamitin para po sa layunin ng kaharian. Ang puso pong mapagpakumbaba ay hindi nawawala ng halaga. Sa halip, nagiging mas kapag-ipakinabang ito dito sa ating kinaroroonan, walang iba kundi ang Kingdom of Yahweh. Maraming salamat po mga kapatid at naway mayroon po tayong natutunan sa maikling mensahe na aking pong ibilahagi sa inyo. Be blessed po sa ating lahat. You said remember, you said keep a hold